Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at regular na tumatanggap ng SSS pension, mayroon akong napakahalagang balita para sa inyo ngayong Disyembre 2025 na kailangan ninyong malaman ngayon na. Alam ko na marami sa inyo ay naghihintay at nag-aabang kung kailan ba talaga darating ang inyong ika-13 buwang pensyon at ang regular na Disyembre pensyon ninyo, kaya nandito ako para magbigay ng linaw at kumpletuhing impormasyon base sa opisyal na anunsyo ng Social Security System. Huwag kayong mag-alala kung paano makukuha, saan pupunta, at kung magkano ba talaga ang matatanggap ninyo dahil tatalakayin natin lahat yan ngayong araw na ito ng malinaw at detalyado. Makinig kayo ng mabuti dahil ang mga impormasyong ito ay maaaring magpayaman sa inyo ng libu-libong piso ngayong panahon ng Pasko at ayaw naman nating palampasin ang kahit isang sentimo na para sa inyo. Maraming pensyonado ang nagtanong sa akin kung totoo ba na doble ang darating na pera ngayong Disyembre, kung may mga bago bang patakaran, at kung paano siguruhin na walang mawawalang pera sa proseso. Ang totoo, oo nga, doble ang sweldo dahil sabay na bibigay ang ika-13 buwang pensyon at ang regular na Disyembre pensyon ninyo, pero may mga detalye tayo na kailangan intindihin para walang gulo at para sigurado na nakukuha ninyo ang eksaktong halaga na para sa inyo. Magsimula tayo sa pinakaimportanting tanong na nasa isip ng lahat ngayon. Kailan ba talaga makukuha ang ika-13 buwang pensyon at ang Disyembre pensyon para sa 2025? Ayon sa opisyal na pag-anunsyo ng SSS, ang pagbibigay ng dalawang pensyon na ito ay nagsimula na noong unang linggo ng Disyembre. Ito ay parte ng tradisyon ng SSS na simula pa noong Disyembre 1988 at patuloy hanggang ngayon. Ang SSS ay nagsikap na maaga ang pagkuha ng mga pensyonado para hindi kayo mahirapan sa holiday rush, lalo na sa mga bangko na punong-puno ng tao tuwing Pasko. Ngayon, ang schedule ay depende sa inyong date of contingency, yan ay ang petsa kung kailan nagsimula ang inyong pensyon. Kung ang date of contingency ninyo ay mula ika-1 hanggang ika-15 ng buwan, ang inyong ika-13 buwang pensyon at Disyembre pensyon ay na-credit na sa inyong account noong ika-29 ng Nobyembre 2024. Pero ito ay para sa nakaraang taon. Para sa 2025, ang parehong schedule ay inaasahan. Kung ang date of contingency ninyo naman ay mula ika-16 hanggang sa huling araw ng buwan, ang inyong pensyon ay ika-credit sa unang linggo ng Disyembre din. Ibig sabihin, mayroon ng dalawang batch ng disbursement para sigurado na lahat ng 3.6 na milyong pensyonado ay makakakuha ng kanilang mga benefits ng maayos at maaga. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalaga, magkano ba talaga ang matatanggap ninyo? Ang ika-13 buwang pensyon ay eksakto at katumbas ng inyong regular na buwan-buwang pensyon. Kung ang inyong regular na buwan-buwang pensyon ay 5,000 piso, ang inyong ika-13 buwang pensyon ay 5,000 piso din. Kung 7,500 piso ang regular ninyo, 7,500 piso din ang ika-13 buwan. Ganon din kung 10,000 piso o higit pa, pareho lang ang halaga. Kaya ngayong Disyembre, dahil sabay na ibibigay ang regular na Disyembre pensyon at ang ika-13 buwang pensyon, praktis na doble ang sweldo ninyo para sa buwang ito. Halimbawa, kung ang regular na pensyon ninyo ay 4,923 piso bawat buwan, na yan ay ang average pension ng karamihan sa retirement pensioners na edad 60 hanggang 89, sa Disyembre ay makakatanggap kayo ng total na 9,846 na piso dahil 2 buwan ang binabayaran. Para sa mga may mas mataas na pensyon tulad ng 12,000 piso, ang total na matatanggap ninyo sa Disyembre ay umabot na sa 24,000 piso. Ito ay napakagandang regalo ng SSS para sa ating mga pensyonado at ito ay recognition sa inyong mga taon ng trabaho at kontribusyon sa sistema. Pero tandaan natin na mayroon ding mga dependents pension na kasama dito. Kung mayroon kayong mga anak na tumatanggap ng dependents pension, sila rin ay may karapatan sa ika-13 buwang pensyon.
Ang bawat dependent child ay tumatanggap ng 10% ng inyong buwan-buwang pensyon or 250 piso kung alinman ang mas mataas at hanggang 5 anak lang ang pwede. Kung ang inyong pensyon ay 5,000 piso, ang bawat anak ay makakatanggap ng 500 piso sa regular na buwan at 500 piso din sa ika-13 buwan. Kaya kung mayroon kayong 3 dependent children, dagdag na 1,500 piso pa yan sa regular month at another 1,500 piso sa ika-13-month pension. Lahat ng ito ay automatic na ika-credit sa inyong account kaya hindi na kailangan mag-apply pa o pumunta sa SSS office. Ngayon, pag-usapan natin kung sino-sino ba talaga ang qualified na makatanggap ng ika-13 buwang pensyon. Una, lahat ng retirement pensioners na regular na tumatanggap ng buwan-buwang pensyon mula sa SSS ay automatic na qualified. Ito ay mga taong umalis na sa trabaho at nag-retire na simula edad 60 o 65 pataas. Pangalawa, ang mga total disability pensioners. Yan ay ang mga miyembro na declared na totally at permanently disabled at tumatanggap ng buwan-buwang disability pension ay qualified din. Pero para sa kanila, ang ika-13 buwang pensyon ay katumbas ng kanilang regular na buwan-buwang pensyon pero walang medical allowance na kasama. Pangatlo, ang mga survivor pensioners or death pensioners, yan ay ang mga legal na beneficiaries ng namatay na SSS member na tumatanggap ng survivor's pension ay qualified din. Pati na rin ang mga partial disability pensioners kung ang kanilang pension duration ay hindi bababa sa 12 buwan. Lahat ng ito ay naka-categorical na at clear sa SSS guidelines kaya walang aalalahanin kung qualified kayo o hindi. Kung tumatanggap kayo ng regular na buwan-buwang pensyon, qualified na kayo. Mayroon ding mahalagang bagay na kailangan ninyong malaman tungkol sa tax. Ang ika-13 buwang pensyon, kasama na ang lahat ng pension benefits na mula sa SSS, ay tax-exempt. Ibig sabihin, hindi ito kailangan i-report sa Bureau of Internal Revenue at hindi kayo babayaran ng buwis dito. Ito ay protektado ng batas at ito ay para sa inyo at sa inyong pamilya ng walang kaltas. Walang withholding tax, walang income tax, walang kahit anong buwis. Ang buong halaga ay sa inyo na. Ito ay napakagandang benepisyo dahil ang ibang bansa ay may buwis pa sa pensyon, pero dito sa atin, protektado tayo ng gobyerno. Ngayon, pag-usapan natin ang paraan kung paano ninyo makukuha ang inyong pensyon. Ang SSS ay gumagamit ng iba't ibang paraan ng disbursement para sigurado na lahat ay makakakuha ng kanilang pera ng ligtas at mabilis. Una, ang pinakamabilis at pinaka-convenient ay through PisoNet participating banks. Kung ang inyong UMAD card ay enrolled bilang ATM o kung mayroon kayong disbursement account na nakaregister sa SSS, ang inyong pension ay direktang ika-credit sa inyong account. Karamihan ng mga pensyonado ay gumagamit na ng UMID card bilang ATM, kaya automatic na ang proseso. Noong nakaraang taon, 3.6 na milyong pensyonado ang nakatanggap ng kanilang pensyon through this system at ang total na na-release ay umabot na sa 32.19 bilyon pesos. Pangalawa, para sa mga pensyonado na gumagamit ng non-PesoNet participating banks, ang pension ay i-release din pero may slight delay, usually mga 4 na araw pagkatapos ng first batch. Pangatlo, para sa mga tumatanggap ng checks, ang Philippine Postal Corporation ay nag-expedite ng delivery kaya mas mabilis ngayon ang pagdating ng check sa inyong bahay compared sa dati. Mayroon ding special provision para sa mga pensyonado na kumuha ng advance 18 buwang pensyon para sa kanilang initial benefit. Kung kayo ay isa sa mga kumuha ng advance na ito, tatanggapin ninyo pa rin ang inyong ika-13 buwang pensyon sa Disyembre. Ito ay hiwalay sa advance payment na yan at hindi ito babawasan. Ang advance 18 buwang pensyon ay para lang sa initial na benefit period, pero ang ika-13 buwang pensyon ay yearly benefit na ibibigay every December, so dalawa yan na magkaibang benepisyo. Ngayon, mayroon akong mga practical na tips para sa inyo para sigurado na walang mawawalang pera at para ma-maximize ninyo ang inyong benefits.
Una, siguraduhin na updated ang inyong personal information sa SSS. Kung nagpalit kayo ng address, phone number, o bank account, kailangan ninyong i-update yan sa SSS through the My SSS portal o pumunta sa nearest SSS branch. Maraming pensyonado ang nahihirapan makuha ang kanilang pensyon dahil outdated ang information nila sa sistema. Pangalawa, kung gumagamit kayo ng UMID card bilang ATM, check ninyo kung active pa at hindi expired. Kung expired na o nawala, mag-apply agad kayo ng replacement bago pa dumating ang Disyembre para walang delay sa pag-withdraw. Pangatlo, kung hindi pa kayo enrolled sa online services ng SSS, magrehistro na kayo sa My SSS portal. Ito ay napakaganda dahil pwede ninyong i-check anytime ang status ng inyong pension, tingnan ang transaction history, at mag-print ng pension slip kung kailangan ninyo ng proof of income para sa ibang transactions. Ngayon, pag-usapan natin ang napakagandang balita na dapat ninyong malaman. Ang Pension Reform Program na nagsimula na ngayong Setyembre, 2025. Ito ay opisyal na anunsyo mula sa SSS at ito ay landmark program na ang pension increase ay structured over 3 years. Simula September 2025, lahat ng pensyonado as of August 31st, 2025 ay makakatanggap ng annual pension increases every September until 2027. Kung kayo ay retirement or disability pensioner, ang inyong pension ay tataas ng 10% every September. Kung kayo naman ay death or survivor pensioner, ang increase ay 5% every September. Ibig sabihin, pagkatapos ng 3 taon, ang total increase para sa retirement at disability pensioners ay aabot na sa humigit kumulang 33% at para sa survivor pensioners ay 16%. Ito ay compounding increase, meaning ang 10% next year ay iba-based sa mas mataas na amount na, hindi sa original. Halimbawa, kung ang pensyon ninyo ngayon ay 2,200 piso bawat buwan, sa Setyembre 2025, ito ay magiging 2,400 at 20 piso, yan ay increase na 220 piso. Sa 2026, ang 10% ay ibabasid sa 2,420 piso, kaya magiging 2,662 piso. Sa 2027, aabot na sa 2,928 piso. Yan ay additional 728 piso compared sa original ninyo, at ito ay permanent increase na, hindi one-time lang. Ang maganda pa dito, ang pension reform program na ito ay hindi na kailangan ng additional contribution mula sa mga active members. Unlike noong 2017 na nagkaroon ng 1,000 piso across-the-board increase at kinailangan mag-increase ng contributions, ang reform program na ito ay sustainable na dahil sa improved collection ng SSS at stronger cash flows mula sa previous contribution reforms. Ang SSS Chief Actuary ay nag-confirm na ang fund ay financially sound pa rin at ang fund life ay mababawasan lang ng slight from 2,053 to 2,049, pero ito ay manageable at offset ng stronger collections. Ibig sabihin, ang benepisyo na ito ay para talaga sa long term at hindi ito temporary o baka mawala sa hinaharap. Ang pension reform program na ito ay mag-inject ng estimated 72.8 billion pesos sa Philippine economy from 2025 to 2027. Para sa average retirement pensioner na edad 60 to 89 na ang average monthly pension ay 4,123 pesos, after 3 years of increases, ang total additional pensions na matatanggap ay aabot na sa 41,145 piso over the 3-year period. Ito ay malaking tulong lalo na ngayong panahon na ang presyo ng bilihin ay tumataas dahil sa inflation. Ang reform program na ito ay recognition ng gobyerno at ng SSS sa hirap ng buhay ngayon at ang need na i-adjust ang pensions para hindi kayo maiwan.
Ngayon, pag-usapan natin ang mga possible issues at kung paano iwasan na may mawala o ma-delay ang inyong pensyon. Una, ang pinaka-common na problema ay ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners. Bawat taon, kailangan ninyong mag-confirm sa SSS na kayo ay buhay pa at qualified pa rin tumanggap ng pensyon. Kung hindi ninyo ito gagawin, ang inyong pensyon ay pwedeng masuspend temporarily. Ang ACOP ay pwede ninyong gawin online through My SSS portal o kung mas komportable kayo, pwede rin kayong pumunta sa SSS branch at mag-confirm personally. Ang deadline para sa ACOP ay usually every year, kaya siguraduhin ninyong hindi kayo makakalimot. Pangalawa, kung may problema sa inyong bank account or UMID card, halimbawa na block or may fraud alert, agad kayong mag-coordinate sa bangko at sa SSS para ma-resolve. Huwag hayaan na umabot ng ilang buwan bago ninyo i-address ang issue dahil baka ma-accumulate lang ang delayed payments at mas mahirap i-resolve. Pangatlo, kung nagbago ang inyong status, halimbawa na bumalik sa trabaho ang dependent child ninyo na 21 taong gulang na o nagpakasal na o namatay na, kailangan ninyong i-report agad sa SSS para ma-adjust ang dependent's pension. Kung hindi ninyo i-report at patuloy pa ring tumatanggap ng pension para sa disqualified dependent, baka hilingin ng SSS na ibalik ninyo ang overpaid amount at ito ay pwedeng umabot sa libu-libo pa. Mayroon ding bagong features ang SSS na pwede ninyong gamitin para mas convenient ang buhay ninyo bilang pensionado. Una, ang SSS ay nag-launch na ng My SSS Card ngayong Setyembre 2025 na ito ay mas modernized na ID card na may built-in features para sa faster services. Kung interesado kayo, pwede kayong mag-apply through SSS branches. Pangalawa, ang SSS ay nag-reduce na ng interest rate sa salary at calamity loans from 10% to 7% per annum. Kaya kung kailangan ninyo ng emergency funds, mas affordable na ngayon kumuha ng loan. Ang calamity loan ay pwede na ring i-renew after 6 na buwan compared sa dati na mas matagal pa. Pangatlo, ang SSS ay nag-improve ng home visit program para sa mga pensyonado na mahirap na lumabas ng bahay dahil sa edad o health condition. Kung kayo ay ganito ang sitwasyon, pwede kayong mag-request ng home visit para sa ACOP or other transactions. Para sa mga pensyonado na apektado ng mga bagyo at natural disasters ngayong taon, ang SSS ay aware sa inyong situation at yan ay isa sa dahilan kung bakit nag-push sila ng early release ng ika-13 buwang pensyon at Disyembre pensyon. Ang mga pensyonado sa Cebu na apektado ng Typhoon Tino ay may access sa Calamity Loan Program hanggang Disyembre 5, 2025. Ang mga pensyonado naman sa Davao Oriental na apektado ng lindol ay may access din sa CLP. Ang interest rate ng calamity loan ngayon ay 7% na lang at ang streamlined na activation process ay mas mabilis na. Kung kayo ay isa sa mga apektado, huwag kayong mahiyang mag-avail ng calamity loan dahil yan ay tulong ng gobyerno para sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga estratehiya kung paano ninyo ma-maximize ang inyong pension income. Una, kung hindi pa kayo nagre-retiro pero malapit na, siguraduhin na kumpleto ang 100 at 20 buwanang kontribusyon ninyo. Kung kulang pa kayo, pwede kayong mag-continue bilang voluntary member para maabot ang 100 at 20 buwan at ma-qualify sa lifetime monthly pension instead na lump sum lang. Ang monthly pension ay mas beneficial sa long run dahil continuous income yan habang buhay ninyo. Pangalawa, kung mayroon kayong dependent children na wala pang 21 taong gulang, siguruhing nakaregister sila bilang dependents para makakuha ng additional 10% ng inyong pension. Yan ay dagdag kita pa na pwedeng gamitin para sa kanilang pag-aaral o pangangailangan. Pangatlo, kung kayo ay may kakilala na pensyonado din o miyembro ng SSS, i-share ninyo ang information na ito dahil maraming tao ay hindi aware sa lahat ng benefits na available. Ang mutual support at knowledge sharing sa ating senior community ay napakahalaga para lahat ay makakuha ng tamang benepisyo.
Mayroon ding importante akong reminder tungkol sa mga scams at fraudulent activities. Ngayong panahon ng Pasko, tumataas ang mga scammers na nag-target ng seniors. Huwag kayong magtitiwala sa mga text messages, phone calls, or social media messages na nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng fee or magbigay ng personal information para ma-release ang inyong pension. Ang SSS ay hindi kailanman hihingi ng bayad para sa pension release. Lahat ng pension ay automatic na at walang processing fee. Kung may suspicious na communication kayo na nakatanggap, i-report agad sa SSS hotline na 1455 or sa email na ussaptayo@sss.gov.ph. Protektahan ninyo ang inyong UMedicard, PIN at online passwords. Huwag ibahagi ang mga ito kahit kanino, kahit pasabihin nila na taga-SSS sila. Para sa mga bagong retirees na ngayong taon lang nag-retire at first time pa lang tumanggap ng pension, meron akong special reminders para sa inyo. Una, ang inyong first pension ay usually delayed ng 1 hanggang 2 buwan dahil sa processing time. Kaya huwag kayong mag-alala kung hindi agad dumating. Pero ang ika-13 buwang pensyon ay makukuha ninyo basta tumatanggap na kayo ng regular monthly pension as of August 31st, 2025. Pangalawa, mag-set up kayo ng automatic savings kahit 10% lang ng inyong pension. Ang pension ay hindi tumataas agad kaya ang savings ay importante para sa emergencies o unexpected expenses. Pangatlo, mag-plan kayo ng budget para sa buong taon. Ang Disyembre ay may ika-13 buwan, kaya doble ang kita, pero ang ibang months ay regular lang, kaya kailangan ng financial discipline para hindi maubusan sa gitna ng taon. Meron din akong reminder tungkol sa PhilHealth coverage ng retirees. Ang lahat ng retirement pensioners ng SSS ay automatically covered ng PhilHealth. Ibig sabihin, meron kayong access sa medical benefits like hospitalization, laboratory tests, at medicines na covered ng PhilHealth. Ang contributions para sa PhilHealth ay binabayaran na ng SSS kaya hindi ninyo na kailangang magbayad separately. Pero kailangan ninyo pa ring mag-update ng PhilHealth ID at siguraduhing active ang membership ninyo para walang problema kapag gagamitin ninyo ang benefits. Kung may sakit kayo o kailangan ng hospitalization, coordinate kayo agad sa PhilHealth accredited hospitals para sigurado na covered kayo at hindi kayo mag-aaksaya ng malaking pera sa out-of-pocket expenses. Para sa mga survivor pensioners o mga widow-widower na tumatanggap ng pensyon dahil sa namatay na asawa, mayroon din akong special reminders para sa inyo. Ang survivor's pension ay hindi based sa inyong sariling contributions, kundi sa contributions ng namatay na member, pero kayo ay entitled pa rin sa ika-13 buwang pensyon. Ang halaga ng inyong ika-13 buwan ay equal sa inyong regular monthly pension. Kung mayroon din kayong dependent children, sila ay entitled din sa kanilang share. Pero tandaan na ang dependent's pension ay mawawala kapag nag-18 taong gulang na ang bata unless congenitally incapacitated siya or permanently disabled. Kaya kailangan ninyong i-update ang SSS every year tungkol sa status ng inyong dependents para walang overpayment issue. Ngayong December 2025, ang total amount na ibibigay ng SSS sa lahat ng 3 punto, 6 na milyong pensyonado, ay umaabot na sa mahigit 32 bilyon pesos for both the 13th month and December pensions combined. Ito ay napakalaking halaga at ito ay testament sa commitment ng SSS na alagaan ang ating mga retirees at beneficiaries. Ang pera na ito ay napupunta sa inyong mga bulsa at ito ay makakatulong sa inyong pang-araw-araw na gastos, medicines, utilities at syempre sa pagsasaya ng Pasko kasama ang inyong pamilya. Sa pagtatapos, nais kong paalalahanan kayong lahat na ang mga benefits na ito, ang ika-13 buwang pensyon, ang Disyembre pensyon, at ang upcoming pension reform program increases ay resulta ng inyong mga taon ng pagsisikap at kontribusyon sa SSS. Kayo ay nagtrabaho ng mabuti, nag-contribute ng regular, at ngayon ay oras na para kolektahin ang fruits ng inyong labor.
Ang SSS ay nandito para sa inyo at ang gobyerno ay committed na siguruhin na ang inyong retirement years ay may dignidad at seguridad. Huwag kayong mahiyang magtanong kung may mga katanungan kayo, lumapit sa SSS branches, tumawag sa hotline o mag-online sa My SSS portal. Ang information ay available at ang SSS staff ay willing tumulong. Siguraduhing updated kayo palagi sa mga announcements ng SSS through their website, Facebook page, at official channels para hindi kayo maubusan ng importanteng updates. Maligayang Pasko sa inyong lahat at naway ang inyong ika-13 buwang pensyon at Disyembre pensyon ay magdulot ng saya at ginhawa sa inyong tahanan. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang i-share ang information na ito sa inyong mga kapwa pensyonado para lahat ay informed at walang maiiwang benepisyo. Maraming salamat at ingat palagi.